Matagumpay na nakatawid sa Strait of Hormuz ang supertanker na Omega Trader na may dalang 2 milyong barrels ng crudo mula sa Iraq. Ito ang kauna-unahang ulat ng tanker na nakadaan sa kritikal na rutang ito simula nang isara ito ng Iran dahil sa nagpapatuloy na gyera sa rehiyon. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Isang supertanker na nagngangalang Omega Trader, na pinapatakbo ng kumpanyang Hapones na Mitsui O.S.K. Lines Limited, ang matagumpay na nakatawid sa Strait of Hormuz nitong March 2026, ito ay may dalang 2 milyong bariles ng crude oil mula sa Iraq patungong Mumbai, India. Ito ang unang pagkakataon na may nakitang barkong nagdadala ng langis mula sa Iraq, Baghdad, na nakalusot sa nasabing vital waterway simula nang halos magsara ito dahil sa gulo sa pagitan ng Iran at mga puwersa ng US-Israel. Upang makaiwas sa panganib, pinatay ng barko ang kanyang tracking signal, AIS, sa loob ng mahigit 10 araw habang nasa Persian Gulf bago muling lumitaw ang signal nito pagdating sa India. Bagamat kakaunti pa lamang ang nakakalusot na barko, ang tagumpay ng Omega Trader ay nakakatulong upang maibsan ang matinding kakulangan sa supply ng langis sa mundo na dulot ng blockage sa Hormuz. Ang Strait of Hormuz ay isang napaka-importanteng ruta sa dagat kung saan dumadaan ang halos 20% ng kabuuang supply ng langis sa buong mundo. Dahil sa kasalukuyang tensyon sa rehiyon, bumagsak ng hanggang 70% ang trapiko ng mga barko dito dahil sa takot sa mga pag-atake, na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis sa global market. Nilinaw ng gobyerno ng India na hindi kailangan ng espesyal na pahintulot, permission, para makadaan ng kanilang mga barko, kabilang ang mga LPG tankers, sa Strait of Hormuz sa gitna ng tensyon sa West Asia. Ayon sa opisyal, ang paglalayag ay batay sa internasyonal na batas sa nabigasyon, at ang desisyon ay nasa pagitan ng charterer at kumpanya ng pagpapadala. Ligtas na nakadaan ang 2 Indian-flagged LPG tankers sa gitna ng gyera, na nagpapatuloy sa supply ng cooking gas sa India. Binigyang diin na ang daloy ng komersyo ay dapat malaya, at ang mga tanker ay sumusunod lamang sa itinakdang mga lane para sa pagpasok at paglabas. Iniulat na pinapayagan ng Iran ang mga piling tanker, tulad ng sa India, na makadaan, sa kabila ng mga restriksyon sa iba pang bansa. Matagumpay din at ligtas na nakadaan sa Strait of Hormuz ang isang tanker ng Bangchok Corporation ng Thailand, ilang araw matapos atakihin ng Iran ang isa pang Thai-flagged vessel. Ayon sa ulat noong ika-24 ng Marso taong 2026, ang pagdaan ay naging posibleng sa pamamagitan ng koordinasyon ng Thai government sa Iran at Oman. Ang tanker na naglalaman ng crudo ay naglakbay na patungo sa Indian Ocean at inaasahang makakarating sa Thailand sa unang bahagi ng Abril. Pinuri ng kumpanya ang Ministry of Foreign Affairs ng Thailand para sa matagumpay na pakikipag-ugnayan sa Iran at Oman. Ito ay naganap matapos atakihin ng Iran ang Mayuri Nari, isang Thai-flagged bulker, sa parehong lugar, kung saan sinabi ng Iran na ang mga non-hostile na barko na nakikipag-ugnayan ay pinapayagan makadaan. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng nagpapatuloy na tensyon sa rehiyon, kung saan ang mga barko ay kinakailangang makipag-ugnayan sa mga awtoridad upang makatiyak ng ligtas na pagbiyahe. Pinamumunuan ng United Kingdom, UK, ang pagbuo ng isang internasyonal na koalisyon upang matiyak ang ligtas na pagdaan ng mga barkong pangkomersyo sa Strait of Hormuz. Paggamit ng mga advanced na autonomous system at drones upang hanapin at sirain ang mga minaang itinanim sa dagat.
Paggamit ng mga uncrewed surface vessels at mga Type 45 destroyers ng Royal Navy upang bantayan at protektahan ang mga tanker na dumadaan. Isinasaalang-alang ng UK ang pag-deploy ng isang Royal Navy vessel o pag-arkila ng isang commercial ship na magsisilbing mothership para sa mga autonomous drones. Nag-alok ang Britain na mag-host ng isang summit para sa mahigit 30 bansa na nagpahayag ng kahandaang tumulong sa pagbubukas ng strait. Batay sa pinakabagong mga ulat ngayong buwang ito, nagpadala ang Pentagon ng humigit kumulang 1,000 hanggang 3,000 tropa mula sa elite na 82nd Airborne Division ng US Army patungo sa Middle East. Ang 1st Brigade Combat Team ng 82nd Airborne Division, kasama ang kanilang headquarters staff at ang commander na si Major General Brandon Tegmeer. Pagpapalakas ng presensya ng militar ng US sa gitna ng tumitinding tensyon sa Iran, ito ay bahagi ng Immediate Response Force, IRF, na kayang mag-deploy sa loob ng ilang oras. Ang deployment ay nangyari sa kabila ng mga pahayag ng administrasyon ni Pangulong Trump tungkol sa posibleng negosasyon para tapusin ang digmaan sa Iran, na nasa ika-4 na linggo na noong panahong iyon. Ang 82nd Airborne ay isang rapid response unit na eksperto sa pag-parachute sa mga contested area. Ang pagpapadala sa kanila ay senyales na seryoso ang US sa posibleng malakihang operasyon, hindi lamang pagtatanggol. Ang mga tropang ito ay sasama sa humigit kumulang 50,000 US troops na nasa rehiyon na, kasama ang libu-libong Marines. Bagamat kinumpirma ng mga source sa Pentagon ang utos, wala pang tiyak na detalye kung saan eksakto sila ipupwesto o kung ano ang kanilang magiging papel. Ang hakbang na ito ay naglalayong magbigay ng opsyon sa US kung sakaling kailanganin ang boots on the ground o agresibong aksyon laban sa Iran.